Mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman pong muli ang inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga kababayan. Ito po nakaraang hearing po dito po sa Senado. Sa Senado po ay kinwestiyon po ni Senator Marcoleta ang napakalaki at lumolobo. Biglang lobo ng confidential na ni Boying mga tambay. Saan kaya napunta ang confidential fund ni Boying mga tambay? Malaki pa. Biruin niyo po, yung biglang lobo na kanyang confidential fund, nung siya, DOJ secretary pa siya noon, ha? At ngayon ay ombudsman. Grabe po, 1.5 billion. Malaki pa sa budget ng Office of the Vice President. Unbelievable. Ibang klase ka, Boying. Samantalang gustong-gusto nyong i-impeach ang Vice President na wala na maanumalya sa kanyang confidential fund. Ngayon, ikaw ang napakasarap imbestigahan. Kayong dalawang mag-amo, umano. Dahil ang Pangulo ay hindi bababa sa 4.5 billion ang kanyang confidential fund. Hindi po ba? Sana dumating po ang panahon at araw na sila naman po ang imbestigahan sa kanilang mga confidential fund. Lalong-lalo po si Boying. Hindi po ba mga kabayan? At ganoon din po ang kanyang kapatid. Malaki rin po ang confidential fund din po yata ng kanyang kapatid na si John Vic Remulla mga tambay ng DILG. Hindi kaya? Ito po, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. 1.5 billion. Ngayon nahihiya kayo na aminin nyo na nagkamali kayo. I don't care about it. I care about the public. They should not be misled and be mistaken about your opinion. Ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million. Pumalo ng 216 million, 2021. Bumaba ng konti, 176 million, 2022. Umarangkada na naman noong 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa GAB natin, na isinumite rito, Mr. President, Mr. Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Mr. Sponsor, ginawa uli natin na 729 million. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama po kayo, Mr. Senator Marcoleta. Yung pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ito po ay request ng ahensya in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So in fact, during if you remember, I think you were there during the budget hearing, isa po rin to sa mga tanong ko bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak po siya sa 34 million. Dahil ang konteksto ho nito, ang daming iniimbestigahan, ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na ganun ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na project na darating ang iskandal? Ho yun, di ba ho yun? I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, sinasabi ko yung... 2025? Hindi ko po masakyan. From 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President. Yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho namin kausap si Secretary Vida. And in fact, during the hearing, kung matatandaan nyo, sinabi ko, bakit ang liit considering na ang daming imbestigahan? So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180 million. Pero po yung 2025 po, yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional initiative.
Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung missing Sabongero. Yung po yung pinaka-high profile case at that time. May mga case build-up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano po yung mga high-profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Kundo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. I'm Eileen Higgins. Tama. Bakit umakyat ng ganong kalaki? Hindi po ba mga tambay? Ibang klase? Well, at that time po, yung isa sa pinaka-high profile ay yung Mrs. Sabongero. At alam naman ho natin, prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at the time, full force of DOJ ang nag-iimbestiga ho nito. At maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So, yun po isa sa mga high-profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities ho natin, yung mga So yung mga sindikato po sa loob, yung nasabi po ng ating Senate President, yung mga drug dealers sa loob po ng piitan ho natin na pinomonitor rin nila, kumukuha sila ng mga information at intelligence para po matukoy nila kung sino-sino ho yun. At that time po, ang POGO was still active. No? So may mga POGO activities pa ho at that time na minomonitor ho nila. No? So yun po yung mga high-profile cases na minomonitor po ng DOJ, kaya kailangan ho nila ng confidential funds. No? Pero but for 2026, hindi na ho ganun kalaki ang ibinigay po ng Senado. Mr. President, gusto ko po sanang paniwalaan yung pagdadahilan na yun Kaya lang nahihirapan po ako, pasensya na kayo. Para hanapin po natin yung nawawalang mga sabongero na di umano ay itinapon sa lawa ng Taal Lake. Nakuha naman natin yung mga buto ng palakaya, Mr. President. 1.5 billion confidential funds. Yung dating ombudsman, hindi na nga po humingi ng confidential fund. Napikon na po rito sa usaping ito. Maging kang opisina ng Vice President, huwag niyo na akong bigyan. Pero kayo po, Mr. President, maski na po yung 729 million 2026, nalalakihan pa rin po ako Nakita ko po kasi, tingnan po ninyo yung Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa akin po, ito yung napaka-importanting opisina, Mr. President. Alternative Dispute Resolution. Kung ito po ay mabibigyan ng impetus, kung ito po ay bibigyan nyo ng atensyon, at hindi mamaliitin ang opisina ito, bago pa ito ma-ripen into a case, kung talagang ganap na matitrain ng mga tao na nandito sa opisina ito, napakalaki po ng igiginhawa ng ating justice system. Sipin ninyo, hindi matutuloy ang dispute. Napakarami ang ating may iwasan. Pati resources ng government, makukonserve natin. Isipin po ninyo, 2025 GAA, 160 million. 2026 NEP, 160 million pa rin. HGAB, 160 million pa rin. Mr. President, pati ba naman tayo, 160 million pa rin. Nakakawawa naman itong opisina ito. Minumukay ko sana, Mr. President, kahit hindi pa panahon ng amendment, sa tamang panahon po siguro, tapyasin na lang po natin itong confidential fund ng Office of the Secretary na 729, hatiin natin. Ibalik natin sa 364.8 million. Yung 365 million ilagay po natin sa Office of the Alternative Dispute Resolution. Para sa ganun po kahit na 500 million lang. Lumakas ang loob po ng mga kawani rito. Huwag po nating mamaliitin ito, Mr. President. Malaking bagay po ito. Yan po mga tambay, ibang klase po, no? 1.5 billion, biglang lobo noong 2025. At alam naman po natin kung ano po ginagawa nila sa 2025. Itong taon pong ito, di ba? Itong taon din po nito na ipatapon ang dating Pangulo sa The Hague, sa Netherlands. Di ba? Sa ICC. Itong din pong taon ito, 2025, noong Marso. DOJ Secretary po si Boying. Hindi po ba?
at doon din po nila binabakbakan ng husto ang Vice President para po sa impeachment. Hindi po ba? Hindi po ba nagtulong-tulong? At yung sinasabi pong doon lang daw po nila tinutukan sa missing sa Bungeros, gagastos ka. At yun daw nasa loob ng kulungan na, mga high profile. Gagastos ka na 1.5 billion. At yung sinasabing mga pogo. Unbelievable! Hindi po ba? Yan po ang sinasabi po natin, mga kabayan. Grabe po sila. Grabe po ang binago ang Pilipinas. Pagka sa kanila na po ang pera ng taong bayan, grabe po silang humawak. Napakahirap pong paniwalaan na ito po ay nagagastos ng tama. Ang napakadaling paniwalaan ng taong bayan at ni Kamanong, naibubulsa nila yata. Hindi po nagagastos ng tama. Naibubulsa yata nila. Ganyan din po ang confidential intel fund ng presidente. Hindi bababa sa 4.5 billion. Sa loob lang ng 12 buwan. At ano po ang nahita natin sa DOJ? May nahita po ba tayo sa DOJ? Mga kabayan? Sa loob ng 1 taon. At magtatatlong taon na. Ano po ba napaghihita natin sa DOJ? Mga kabayan? Ano po ba mga investigasyon? Sanay na sanay nga silang gumamit ng mga panahon na DOJ Secretary pa, si Boying. Sa kanya nga nag-umpisa yung Bendalo. Hindi po ba? Ibang klase. Kaya dito po mga tambay, sana kasi dito po wala pang magiging investigasyon sa mga hayop na ito umano eh. Sana makaupo na presidente si BP Sara. Lalabas po ang mga tunay na investigasyon. Sana paimbestigahan po 'yan. Napakaraming pera po ng taong bayan na dapat po nilang ipaliwanag kung ito'y nagagamit nila sa tama o ninanakaw lang nila umano. Bilyon-bilyon po pinag-uusapan dito, mga kabayan. Confidential fund pa lang yan. Hindi po ba? Wala pa mga budget ng mga opisina niyan. Confidential fund pa lang. Boying, saan kaya napunta ang confidential fund mo? Di po ba? Galit na galit ka sa confidential fund ng Vice President. Dapat imbestigahan. Maanumalya ang confidential fund ng Vice President, 125 million. Galit na galit kayo. Hindi po ba? Pero ang confidential fund mo, 1.5 billion. Ikaw pa rin ang DOJ Secretary ng mga panahon na yon. Kailan ka lang naging ombudsman. Unbelievable. At dire-diretso ang paglobo. Magmula nung ikaw umupo, ang lalaki na ng confidential fund mo. Mas malaki pa ang confidential fund mo, Boying, kaysa sa budget ng Office of the Vice President na napakarami nagagawa sa buong Pilipinas. Napakarami niya pang satellite offices, Luzon, Visaya, Mindanao. At ang dami niyang programa. Di po ba? Samantalang ikaw, 1.5 billion confidential fund mo. Ang programa mo lang, missing sa Bungeros. Yan yung sinasabi mo malalaking programa, nagagastusan. At yung mga nakakulong na ng mga high profile na kinukuhanan mo ng mga ebidensya at magtuturo pa kung sino ang mga sinasabing mga high profile pa sa labas. Ibang klase ka. 1.5 billion. At yung ibang klase tong gobyerno na ito, mga kabayan. At sasabihin mo pa yung pogo. Unbelievable. Grabe, no? Ganyan po katindi sila, mga kabayan. Kaya po, makakakuha lang po tayo ng katarungan. At dapat tayong makakuha talaga ng katarungan. Dito po sa gobyernong ito, nada. Zero po. Wala po tayong makukuha ng katarungan. Kasi sila rin po mag-iimbestiga. Kung sino po ang mga sangkot, sila rin po ang mag-iimbestiga. Katulad po nito. Sino po mag-iimbestiga dyan sa 1.5 billion na confidential fund nila? Sila rin ang nakapwesto. Absuelto yan kung iimbestigahan man ngayon. Pero yung sinasabi natin, pagka po si BP Sara na naging presidente, kung yung ginagawa po sa kanyang panggigipit sa kanyang mga budget at sa kanyang confidential fund na hindi nila tinatantanan, sana
gawin din ni Vice President na imbestigahan ang mga confidential na mga hayop na ito umano. Kay lalaki. Di hamak na malaki pa sa pondo niya ang mga confidential na mga hayop na ito umano. Lahat po sila ay imbestigahan ng confidential fund po niyan. Mga congressman, lalong-lalo yung mga pumirma sa impeachment ng Vice President, lalong-lalo po yung dating speaker na si Tambaluslos. Tsak na may confidential fund din po yan. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya itong binagoong ang Pilipinas, mga kababayan, itong gobyerno nila ngayon, saganang-sagana po sa pondo. Hindi lang po ang kanilang opisina, pati pala ang confidential fund. Unbelievable. Yan po ba? Yan po bang mga lingkod bayan na yan? Yan po ba? Ang katiwa-tiwala po ba ang mga hayop na ito, umano? Puro pera po ang ginagawang paglilingkod po sa atin. Pera-pera na lang. Mga timawa sa pera, mga kabayan, ibang klase. Kaya darating din ang panahon ng mga hayop na yan, umano, na magkakaroon din po ng karma. Kakarma hindi po ang mga hayop na yan, mga kabayan. Lalong-lalo po sa ginawa po nila sa ating bansa. Lalong-lalo po sa ating buwis. Ang ating buwis. At ang pati mga inuutang nila na tayo pa magbabayad. Ibang klase, no? Easy money. Easy money, no? Grabe. Ibang klase. Manggigipit ka lang na manggigipit ng mga pinababagsak nyo sa politika dahil ayaw nyo mawala sa kapangyarihan ang inyong tinatamasa ngayon dahil napakarami palang pera. Ginagamit nyo ang pera ng taong bayan para lang sa pangsariling interes umano. Nagkakamal pa kayo ng salapi. At dyan po natin, saka napakasarap talagang silipin, mga kabayan. Saan napunta? Yan ba'y ginamit lang? Unang-una, sana imbestigahan at hanapan din ng resibo. Hanapan ng resibo. Baka makita po yan. Sa bagay, ngayon naman, hindi naman po makakalusot pa ngayon yan eh. Makakalusot pa yan, mga kabayan. Ang iniintay po natin at inaasahan po ni Kamanong, pag napalitan na po ang administrasyon. Pag napalitan na po ang administrasyon, sana, napakarami pong isusuka at kailangan po nilang isuka lahat ng mga ninakaw nila umano. Muli po mga tambay, nakita po natin, talaga pong ang baho ay kusa pong umaalingasaw. Hindi mo na kailangan hanapin pa. Makikita mo na lang, aalingasaw at aamoy at aamoy. At ang kanila pong mga baho ay lalabas at lalabas, mga kabayan. Napakahirap po kasing itago. Lalo-lalo po kung ito po ay mali. At puro po pagnanakaw ang ginagawa nila. Napakahirap po itago niyan. Lalabas at lalabas po talaga yan, mga kababayan. Kaya nga po yung ginagawa nila sa mga Duterte, sa kanila po nakikita ngayon. Hindi po ba? Lalo-lalo po yung pagbibintang ng korupsyon at napakaraming anomalya, sa kanila po lumalabas eh. Sa kanila. Hindi po ba? Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nakakagusto po ng excuse me po, sa nakagusto po ng inyong tambayan, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga subscribers po natin. Thank you po, at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.